Patrols, the ultimate field guide for military operations. Patrols, ang ultimate field guide para sa mga operasyong militar. Ngayon, hindi lang kami nagmamarcha sa paligid ng parade ground, sumisid kami sa nakakabagbag damdaming mundo ng mga patrol, kung saan nasusubok ang iyong mga kasanayan at instinct. Isipin ito, ang araw ay lumulubog sa ilalim ng abot-tanaw, naghahagis ng mahabang anino sa buong larangan ng digmaan. Ang katahimikan ay makapal, nabasag lamang ng mga kaluskos na mga dahon at ang langit-ngut ng graba sa ilalim ng iyong mga bota. Ikaw at ang iyong squad ay ang mga mata at tainga ng iyong unit, na nakikipagsapalaran sa hindi alam upang tipunin ang intel na maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Ito ang buhay ng isang patrol, ang buhay ng digmaan, kung saan ang bawat hakbang ay maaaring huli mo, at bawat desisyon ay maaaring magbago sa takbo ng kasaysayan. Ngayon, aalamin natin ang mga sekreto ng mga reconnaissance patrol, ang tanasidad ng pagsubaybay sa mga misyon, at ang hilaw na kapangyarihan ng mga combat patrol. Tingnan natin ang magkakaibang mundo ng mga patrol. Ang mga misyon na ito ay ang buhay ng digmaan, ang tumitibok na puso na nagbobomba ng mahahalagang impormasyon at mapagpasyang aksyon sa buong larangan ng digmaan. Ang bawat patrol na gagawin mo ay isang pagkakataon upang subukan ang iyong katapangan, patalasin ang iyong mga instinct, at patunayan ang iyong dedikasyon sa misyon. Types of patrols. Mga uri ng patrol. Hatiin natin ang tatlong natatanging uri ng mga patrol, bawat isa ay may sariling natatanging hamon at layunin. Reconnaissance patrols, mga reconnaissance patrol, ito ang iyong mga palihim na operasyon, ang tahimik na mga mata at tainga ng iyong unit. Isipin ang maalamat na Rangers noong French at Indian War, na nakipagsapalaran ng malalim sa teritoryo ng kaaway, na nagtitipo ng katalinuhan na humubog sa takbo ng mga labanan. Bibigyan ka ng tungkulin sa pagmamasid sa aktibidad ng kaaway, pagmamanman sa lupain, at paghahanap ng mga pangunahing layunin. Isa itong laro ng stealth, observation, at deduction, kung saan mahalaga ang bawat detalye. Track ang patrols, maging isang mangangaso sa landas ng iyong biktima. Tulad ng mga taga-subaybay ng Australia ng digmaang Boer, na kilala sa kanilang kakayahang sundan ang pinakamahinang mga bakas sa malalayong distansya, gagamitin mo ang bawat palatandaan, mga bakas ng paa, mga sirang sanga, kahit ang kaunting kaguluhan sa kapaligiran upang ibunyag ang mga galaw at intensyon ng kaaway. Combat patrols, mga combat patrol, dito talaga umiinit ang aksyon. Ang mga combat patrol ay ang iyong pagkakataon na makipaglaban sa kaaway, guluhin ang kanilang mga operasyon, at sakupin ang inisyatiba. Alalahanin ang matapang na pagsalakay ng French Foreign Legion sa mga disyerto ng North Africa, mabilis at tiyak na hamampes laban sa mga outpost ng kaaway. Kakailanganin mong maging handa sa anumang bagay, mula sa mga ambush hanggang sa mga labanan, umaasa sa iyong pagsasanay, sa iyong instincts, at sa walang patid na suporta ng iyong squad. Ang bawat uri ng patrol ay nagpapakita ng natatanging hanay ng mga hamon, na nangangailangan ng iba't ibang kasanayan at taktika. Ngunit kung ikaw ay isang tahimik na tagamasid, isang bihasang taga-subaybay, o isang mabangis na mandirigma, ang bawat patrol ay isang pagkakataon upang patunayan ang iyong halaga sa larangan ng digmaan at mag-ambag sa mas malaking misyon. Tandaan, ang mga patrol ay ang tibok ng puso ng pakikidigma, ang pulso na nagtutulak sa aksyon at tumutukoy sa kinalabasan. Handa ka na bang umakyat, tanggapin ang hamon, at maging master ng patrol? Patrol planning, pagpaplano ng patrol, ang chessboard ng battlefield. Mga sundalo, sumisid tayo sa madiskarteng isipan ng isang patrol leader. Bago ang isang solong boot ay tumama sa lupa, ang tagumpay ay madalas na napagpasyahan sa maselang pagpaplano na nagaganap sa likod ng mga eksena. Ang pagpaplano ng patrol ay isang laban sa chess sa larangan ng digmaan, kung saan mahalaga ang bawat galaw, at bawat detalye ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at kapahamakan. Kaya, ano ang mga kritikal na piraso sa tactical na chessboard na ito? Organisasyon, ang symphony of rule, tulad ng isang orkestra na nangangailangan ng iba't ibang mga instrumento na tumutugtog ng magkakasuwato, ang isang patrol ay nangangailangan ng malinaw na tinukoy na mga tungkulin. Ang pinuno ng squad ay nagiging konduktor, na nag-o-orchestra sa mga aksyon ng mga fire team at nagtatalaga ng mga partikular na gawain sa mga individual. Ito ay maaaring anuman mula sa isang itinalagang navigator,
na responsable sa paggabay sa squad sa mapanlinlang na lupain, hanggang sa isang tagapagligtas ng labanan, na handang magbigay ng agarang tulong medikal sa mga nahulog na kasamahan. Kung paanong ang mga Gurkha ng Nepal ay umaasa sa kanilang magkakasabay na paggalaw at espesyal na kasanayan sa pakikidigma sa bundok, ang tagumpay ng iyong pangkat ay nakasalalay sa bawat miyembro na tumutupad sa kanilang nakatalagang tungkulin. Challenge and password, hamon at password, bulong sa kadiliman. Sa ulap ng digmaan, ang kaibigan at kalaban ay maaaring hindi makilala. Doon pumapasok ang mga sistema ng hamon at password, na kumikilos bilang mga lihim na pakikipagkamay sa kaguluhan ng labanan. Ang mga code na ito, kung isang simpleng parirala o isang numerical sequence, ay tinitiyak na ang mga nabibilang lamang ang pinapayagang makapasa. Actions on enemy contact, the dance of fire and maneuver, ang sayaw ng fire at maniobra, kapag nangyari ang hindi inaasahang pangyayari, at natitisod ka sa mga puwersa ng kaaway, ang iyong mga aksyon ay dapat na mabilis at mapagpasyahan. Ang pagkakaroon ng paunang natukoy na plano para sa pakikipag-ugnayan, mula sa paunang pakikipag-ugnayan hanggang sa paggamot sa mga nasawi at paghawak sa mga bilanggo, ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Alalahanin ng mga kabayanihan ng Chosin Few noong digmaang Koreano, na lumaban sa kanilang pag-alis sa isang pagkubkob ng mga Tsino sa pamamagitan ng disiplinadong putok at taktika ng pagmamaniobra. Departure and re-entry, pag-alis at muling pagpasok, ang sining ng mga palihim na transisyon, ang pag-alis at pagbabalik sa mga magiliw na linya ay nangangailangan ng maingat na koordinasyon at isang pinag-isipang plano. Ang pagtatalaga ng mga rally points sa kahabaan ng ruta, tulad ng ginawa ng Long Range Desert Group sa panahon ng kanilang mga patrol sa North Africa, ay nagsisiguro na ang iyong squad ay makakapagpangkat muli kung magkakahiwalay. Ang pagpapanatili ng katahimikan sa radyo at paggamit ng mga pre-arranged signal na may mga friendly na unit, tulad ng mga OSS Jedburgh teams sa likod ng mga linya ng kaaway noong World War II, ay makakatulong sa iyong maiwasan ang mga friendly fire incident at ligtas na muling maisama sa iyong base. Tandaan, mga sundalo, ang patrol ay hindi isang bulag na marcha patungo sa hindi alam. Ito ay isang kalkuladong operasyon kung saan ang bawat desisyon, bawat contingency, ay maingat na isinasaalang-alang. Sa pamamagitan ng masusing pagpaplano at walang pag-aalinlangan na pagpapatupad, hindi mo lamang makumpleto ang iyong misyon ngunit masisiguro mo rin ang kaligtasan at tagumpay ng iyong pangkat. Kaya, habang naghahanda ka para sa iyong susunod na patrol, tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang ipinaglalaban sa larangan ng digmaan, ito ay huwad sa mga oras ng pagpaplano at paghahanda na nauna. Rally Points and Contingency Plans. Mga rally point at contingency plan. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga rally point at contingency plan, mga mahalagang elemento ng anumang patrol. Ito ang iyong mga backup na plano, ang iyong mga safety net, na idinisenyo upang matiyak na ang iyong squad ay makakapag-regroup at magpatuloy sa misyon kahit na magkamali. 5-point contingency plan. Sa tuwing aalis sa grupo ang pinuno ng squad ng walang radyo, dapat silang maglabas ng 5-point contingency plan. Isipin ito bilang isang, paano kung, na senaryo na sumasaklaw sa where the leader is going, kung saan pupunta ang pinuno, nagbibigay ito ng reference point sa squad kung sakaling kailanganin nilang mahanap ang pinuno. Who the leader is taking, sino ang kinukuha ng pinuno, tinitiyak nito ang pananagutan para sa lahat ng nasa patrol. Time of return, oras ng pagbabalik, nagtatakda ito ng malinaw na inaasahan kung kailan dapat bumalik ang pinuno. Actions if the leader doesn't return, mga aksyon kung hindi bumalik ang pinuno, nagbibigay ito ng plano para sundin ng squad kung mawalan sila ng contact sa kanilang pinuno. Actions on enemy contact, binabalangkas nito kung ano ang dapat na reaksyon ng squad kung makaharap nila ang kalaban habang wala ang pinuno. Rally points. Mga rally points. Ang mga rally point ay mga paunang itinalagang lokasyon kung saan maaaring mag-regroup ang squad kung sila ay magkakahiwalay. Mahalaga ang mga ito para sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng unit at pagtiyak na alam ng lahat kung saan pupunta kung magiging magulo ang mga bagay-bagay. Isipin ang labanan sa Ie Drang noong digmaang Vietnam, kung saan ang mga unit ng Amerikano ay gumamit ng mga rally point upang muling magsama-sama pagkatapos na ikalat ng matinding fire ng kaaway. Mayroong ilang mga uri ng mga rally point. Initial Rally Point, IRP, Paunang Rally Point, IRP,
Matatagpuan sa loob ng mga friendly na linya. Ang IRP ay kung saan muling nagsasama-sama ang squad kung makipag-ugnayan habang umaalis sa friendly na teritoryo. En route rally point, ERP, ang mga ito ay nakaset up sa ruta ng patrol, kadalasan tuwing 100 hanggang 400 metro, depende sa terrain at visibility. Objective rally point, ORP, matatagpuan sa labas ng paningin at tunog ng layunin. Ang ORP ay kung saan nagtitipon ng squad pagkatapos makumpleto ang kanilang gawain sa layunin. Re-entry rally point, RRP, matatagpuan sa labas ng mga friendly na linya. Ang RRP ay kung saan muling nagsasama-sama ang squad bago bumalik sa kanilang base. Near and far side rally points, malapit at malayong rally points, itinatag ang mga ito sa magkabilang panig ng mga lugar na may panganib, tulad ng mga kalsada o open field, kung sakaling mahati ang squad habang tumatawid. Choosing and occupying rally points. Pagpili at occupying rally points. Ang mga rally point ay dapat na madaling mahanap, nag-aalok ng takip at pagtatago, at maaaring may pagtanggol sa maikling panahon. Maaaring italaga sila ng pinuno ng pangkat sa maraming paraan. Physically occupying, ito ang ginustong pamamaraan, na nagbibigay daan sa pinuno ng squad na masuri ang pagiging angkop ng lokasyon mismo. Arm and hand signals, maaaring ituro ng pinuno ng squad ang rally point habang dumadaan o naglalakad sila dito. Objective rally point, ORP, mga espesyal na pagsasaalang-alang. Ang ORP ay nangangailangan ng espesyal na atensyon dahil ito ang madalas na pinakamahina na punto sa isang patrol. Ang pinuno ng pangkat ay dapat na maingat na tasahin ang lokasyon at seguridad nito bago ito sakupin ng pangkat. Tandaan, ang mga rally point at contingency plan ay hindi lamang para sa mga emergency. Mahalagang bahagi sila ng pagpaplano ng patrol, pagbibigay ng safety net at pagtiyak na makakaangkop ang squad sa mga hindi inaasahang sitwasyon at matagumpay na makumpleto ang kanilang misyon. Re-entry to friendly lines. Muling pagpasok sa friendly lines. Pag-usapan natin kung paano ligtas na nakabalik ang squad sa friendly lines pagkatapos ng patrol, na kilala bilang retry. Ito ay isang kritikal na yugto ng misyon, dahil ang mga pagkakamali ay maaaring humantong sa mga magiliw na insidente ng putok o makompromiso ang seguridad ng iyong sariling mga puwersa. Retry to friendly lines, planning and coordination. Muling pagpasok sa friendly lines, pagpaplano at koordinasyon. Bago lumabas sa isang patrol, ang iyong pinuno ng squad ay dapat magkaroon ng isang plano para sa muling pagpasok, maaaring binuo ng nakapag-iisa o natanggap mula sa pinuno ng platoon. Dapat kasama sa planong ito ang mga itinalagang retry point at anumang kinakailangang koordinasyon sa mga friendly unit sa lugar. Retry procedures. Mga pamamaraan sa muling pagpasok. Narito ang isang hakbang-hakbang na gabay sa isang ligtas na muling pagpasok. Halt and establish security. Huminto at magtatag ng seguridad, huminto sa pre-designated re-entry rally point, RRP, at mag-set up ng seguridad upang matiyak na ligtas ang lugar. Contact friendly unit, makipag-ugnayan sa friendly unit, ay radyo ang friendly unit na may paunang nakaayos na code word para ipaalam sa kanila na babalik ka. Maghintay para sa kanilang kumpirmasyon at mga tagubilin bago magpatuloy. No radio. Find the up or retry point, walang radio. Hanapin ang up or retry point, kung hindi posible ang komunikasyon sa radyo, ang pinuno ng squad at isang pangkat ng seguridad na may 2 tao ay dapat sumulong upang maghanap ng isang friendly observation post, up, o ang itinalagang retry point. Gumamit ng pag-iingat at iwasan ang paglipat parallel sa friendly na mga linya. Move to retry point, kapag nakumpirma na ng friendly unit ang iyong pagbabalik, lilipat ang pinuno ng squad at security team sa retry point, gamit ang isang paunang natukoy na azimuth, direksyon, at pace count, distansya. Establish contact with guide, magtatag ng pakikipag-ugnayan sa gabay, gumamit ng mga paunang inayos na visual o verbal na mga senyales upang makilala ang iyong sarili sa magiliw na gabay sa muling pagpasok. Signal the squad forward, ay signal ang squad forward, kapag naitatag na ang pakikipag-ugnayan, sinenyasan ng pinuno ng squad ang natitirang pangkat na sumulong. Account for all personnel, account para sa lahat ng tauhan, binibilang ng pinuno ng squad ang bawat sundalo habang dumadaan sila sa retry point upang matiyak na ang lahat ay accounted. Proceed to assembly area, magpatuloy sa assembly area,
ang magiliw na gabay ay humahantong sa pangkat sa itinalagang lugar ng pagpupulong. Report to leader, iulat sa pinuno, ang pinuno ng squad ay nag-uulat sa kanilang pinuno ng platoon o sa pinuno ng command post ng friendly unit, na nagbibigay ng anumang mahalagang impormasyon na nakalap sa panahon ng patrol. Babala, muling pagpasok sa gabi. Ang muling pagpasok sa mga friendly na linya sa gabi ay lubhang mapanganib dahil sa panganib ng friendly fire. Dapat lamang itong subukan sa mga emerhensya at may matinding pag-iingat. Kung maaari, maghintay hanggang sa liwanag ng araw o gumamit ng mga alternatibong pamamaraan para makipag-ugnayan sa mga puwersang mapagkaibigan. Debriefing. Pagkabalik, ang squad ay isa sa alang-alang ng pinuno ng platoon o iba pang itinalagang tauhan. Ito ay isang pagkakataon upang magbahagi ng impormasyon, mga aral na natutunan, at anumang mga obserbasyon na maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga operasyon sa hinaharap. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pamamaraang ito at pagpapanatili ng malinaw na komunikasyon, masisiguro mo ang isang ligtas at matagumpay na muling pagpasok sa mga friendly na linya, na kumpletuhin ang iyong patrol mission ng may kaunting panganib. Combat Patrol. Ang mga combat patrol ay mga opensibong operasyon na naglalayong sakupin at sirain ang kaaway. Nangangailangan sila ng maingat na pagpaplano, koordinasyon, at kakayahang tumugon ng mabilis sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Talakayin natin ang mga combat patrol, na mas agresibo kaysa sa reconnaissance o tracking patrol. Ang mga misyon na ito ay idinisenyo upang makisali at neutralisahin ang kaaway, alinman sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang mga puwersa, pagkuha ng mga kagamitan, o pag-abala sa kanilang mga operasyon. Types of Combat Patrols. Mga uri ng combat patrol. Mayroong dalawang pangunahing uri ng combat patrol. Ambush. Ito ay nagsasangkot ng pag-set up ng isang nakatagong posisyon at pag-atake sa kaaway ng biglaan habang sila ay dumaan. Isipin ang sikat na Battle of Teutoburg Forest, kung saan tinambangan at nilipol ng mga Germanic tribesmen ang tatlong Roman legion, na nagpahinto sa paglawak ng Roman Empire sa Germania. Raid, pagsalakay, ito ay nagsasangkot ng isang mabilis na pag-atake sa isang posisyon ng kaaway, na sinusundan ng isang nakaplanong pag-alis. Ang mga pagsalakay ay kadalasang ginagamit upang sirain ang mga pasilidad ng kaaway, manghuli ng mga bilanggo o kagamitan, o makagambala sa mga operasyon ng kaaway. Ang isang kapansin-pansing halimbawa ay ang Operation Entebbe ng Israeli Defense Forces, isang matapang na pagsalakay upang iligtas ang mga hostage na hawak ng mga terorista sa Entebbe Airport sa Uganda. Organization of Combat Patrols. Organisasyon ng mga combat patrol. Ang mga combat patrol ay karaniwang nakaayos sa tatlong elemento. Assault element, elemento ng pag-atake. Ito ang pangunahing puwersa ng pag-atake, na responsable sa pag-agaw at pag-secure ng layunin. Maaari silang atasan sa paghahanap ng mga gusali, paglilinis ng mga bunker, o pagkuha ng mga tauhan ng kaaway. Security element, elemento ng seguridad, ang elementong ito ay nagbibigay ng seguridad para sa elemento ng pag-atake at sa pangkalahatang patrol. Maaari silang mag-set up ng mga ambush sa ruta, i-secure ang ORP, o takpan ang withdrawal. Support element, elemento ng suporta, ang elementong ito ay nagbibigay ng suporta sa fire para sa elemento ng pag-atake. Maaari silang gumamit ng mga machine gun, grenade launcher, o tumawag para sa hindi direktang suporta sa putok mula sa mga mortar o artillery. Tasks for fire teams. Mga gawain para sa mga fire team. Ang pinuno ng squad ay nagtatalaga ng mga partikular na gawain sa bawat pangkat ng bumbero batay sa mga kinakailangan sa misyon. Maaaring kabilang dito ang assaulting the objective, kabilang dito ang pagpaplano at pagsasagawa ng pag-atake sa layunin, na isinasaalang-alang ang lakas, disposisyon, at terrain ng kaaway. Supporting by fire, pagsuporta sa pamamagitan ng fire, kabilang dito ang pagbibigay ng panakip na fire para sa elemento ng pag-atake, pagsugpo sa mga posisyon ng kaaway, at pagprotekta sa mga gilid ng squad. Securing the patrol, pag-secure sa patrol, kabilang dito ang pagtatatag ng seguridad sa mga mapanganib na lugar, pag-secure sa ORP, at pagprotekta sa squad sa panahon ng paggalaw at pag-alis. Leaders reconnaissance of the objective. Bago ang isang combat patrol, ang pinuno ng squad ay maaaring magsagawa ng reconnaissance ng layunin mula sa ORP.
Ito ay nagpapahintulot sa kanila na kumpirmahin ang lokasyon nito, masuri ang mga depensa ng kaaway, at tukuyin ang anumang mga hadlang o potensyal na banta. Ang pinuno ng squad ay maaari ding magtalaga ng isang release point sa pagitan ng ORP at ang layunin kung saan ang squad ay hati sa iba't ibang elemento nito at lumipat sa posisyon para sa pag-atake. Napakahalaga na maiwasan ang pagtuklas sa yugtong ito, dahil ang pagkumpromiso sa iyong posisyon ay maaaring mapahamak ang buong misyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa iba't ibang uri ng mga combat patrol, kanilang organisasyon, at ang mga pangunahing pagsasaalang-alang para sa pagpaplano at pagpapatupad, mas magiging handa kang isakatuparan ang mga mapaghamong at kritikal na misyon na ito. Reconnaissance Patrols, the Eyes of the Army. Ang mga reconnaissance patrol ay ang mga scouts, ang intelligence gatherers, ang silent observers sa larangan ng digmaan. Ang kanilang misyon, makakita ng hindi nakikita, makarinig ng hindi naririnig. Ang mga patrol na ito ay nakikipagsapalaran sa hindi alam, naghahanap ng mahalagang impormasyon na maaaring humubog sa kahihinatnan ng isang labanan. Planning considerations, mga pagsasaalang-alang sa pagpaplano. Clear mission objectives, malinaw na layunin ng misyon, tumpak na tukuyin ang impormasyong kailangan mong ipunin, ito man ay mga lokasyon ng kaaway, mga tampok ng terrain, o mga potensyal na hadlang. Observation and reporting, pagmamasid at pag-uulat, bumuo ng isang plano para sa kung paano at kailan dapat obserbahan ang target na lugar, at magtatag ng mga secure na protocol ng komunikasyon para sa pag-uulat ng iyong mga natuklasan pabalik sa command. Stealth and concealment, palihim at pagtatago, unahin ang pagbabalat kayo, disiplina sa ingay, at lihim na paggalaw upang maiwasan ang pagtuklas ng kaaway. Contingency plans, mga contingency plan, maghanda para sa mga hindi inaasahang pakikipagtagpo sa mga puwersa ng kaaway, pagbuo ng mga plano para sa pag-iwas o pakikipag-ugnayan kung kinakailangan. Tracking patrols, the hunters of the battlefield. Ang mga mangangaso ng battlefield. Ang pagsubaybay sa mga patrol ay ang mga bloodhound ng digmaan, walang humpay na hinahabol ang kaaway sa pinakamapanghamong lupain. Ang kanilang misyon, sundan ang trail, pagsamasamahin ang mga pahiwatig, at hanapin ang posisyon ng kalaban. Mga makasaysayang halimbawa, American Civil War Apache Scouts, ang mga Native American Scout na ito, na nagtatrabaho para sa US Army, ay kilala sa kanilang mga kasanayan sa pagsubaybay, madalas na sumusunod sa mga sundalo ng Confederate sa mga disyerto at kabundukan ng Southwest. Ang kanilang kadalubhasaan ay napatunayang napakahalaga sa pagsubaybay at pakikipag-ugnayan sa mga puwersa ng kaaway. Ikalawang digmaang pandaigdig British Chindits, ang mga unit ng espesyal na puwersa na ito ay nagpapatakbo sa likod ng mga linya ng Hapon sa Burma, gamit ang kanilang kaligtasan sa kagubatan at mga kasanayan sa pagsubaybay upang magsagawa ng pakikidigmang gerilya at guluhin ang mga operasyon ng kaaway. Rhodesian Bush War mga Selous Scout, ang elite reconnaissance unit na ito ay kilala sa agresibong pagsubaybay at kontra-insurhensyang taktika nito. Ang kanilang kakayahang subaybayan at makisali sa mga gerilya ng kaaway sa malupit na palumpong ng Africa ay isang mahalagang salik sa pagsisikap ng gobyernong Rhodesian sa militar. Planning considerations, mga pagsasaalang-alang sa pagpaplano. Tracker expertise, dalubhasa sa tracker, tiyaking kasama sa iyong patrol ang mga bihasang taga-subaybay na makakabasa ng mga banayad na palatandaan ng paggalaw ng kaaway, mula sa mga bakas ng paa hanggang sa mga sirang sanga. Trail analysis, pagsusuri ng trail, bumuo ng plano para sa pagsusuri sa trail, kabilang ang pagtukoy sa laki, komposisyon, direksyon ng paglalakbay, at tinantsyang timeline ng kaaway. Security measures, mga panukala sa seguridad, unahin ang flank at rear security para maiwasang ma-ambush habang sumusubaybay. Communication and reporting, komunikasyon at pag-uulat, magtatag ng malinaw na mga pamamaraan para sa pag-uulat ng iyong mga natuklasan pabalik sa command, kabilang ang lokasyon ng kaaway, direksyon ng paggalaw, at anumang iba pang nauugnay na detalye. Sa pamamagitan ng pagiging dalubhasa sa sining ng pagsubaybay, magagawa mong asahan ang susunod na galaw ng kalaban, makakuha ng tactical na kalamangan, at mag-ambag sa tagumpay ng misyon ng iyong unit. Sinimulan na namin ang ibabaw ng masalimuot na sining ng pagpapatrolya, inilalantad ang kritikal na papel na ginagampanan nito sa engranding pamamaraan ng mga operasyong militar.
Tandaan, ang larangan ng digmaan ay isang pabago bago at hindi mahuhulaan na kapaligiran. Ikaw man ang tahimik na tagamasid sa isang misyon sa pag-reconnaissance, ang walang humpay na taga-subaybay na sumusunod sa landas ng kalaban, o ang mabangis na mandirigma na namumuno sa isang combat patrol, ang iyong mga aksyon ay may direktang epekto sa tagumpay ng iyong unit at sa pagtatanggol ng ating bansa. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga taktika at maniobra, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng diwa ng paglilingkod, sakripisyo, at hindi natitinag na dedikasyon sa tungkulin. Ang iyong kakayahang umangkop, mag-isip sa iyong mga paa, at gumawa ng mga split-second na desisyon ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan, tagumpay at pagkatalo. Kaya, habang naghahanda ka sa iyong susunod na misyon, dalhin ang mga araling ito sa iyo. Alalahanin ang mga makasaysayang halimbawa ng mga nauna sa iyo, ang mga bayaning nagbigay daan sa iyong tagumpay. Hayaan ang kanilang tapang na magbigay ng inspirasyon sa iyo, ang kanilang dedikasyon ay gabayan ka, at ang kanilang mga sakripisyo ay nagpapasigla sa iyong determinasyon. Habang nakikipagsapalaran ka sa hindi alam, tandaan na ikaw ang talibak, ang unang linya ng depensa, ang mga tagapagtanggol ng ating kalayaan. Ang iyong pagsasanay, ang iyong mga kasanayan, at ang iyong di natitinag na espiritu ay hindi lamang magtitiyak ng iyong sariling kaligtasan ngunit mapangangalagaan din ang buhay ng hindi mabilang na iba. Ngayon, humayo kayo, mga sundalo, at ipagmalaki kami. Naghihintay ang larangan ng digmaan, at ang kapalaran ng ating bansa ay nakasalalay sa iyong mga kamay na may kakayahang lumaban.